to plains of light. Oh, praise his name, he lifted me. His brow was pierced with many a thorn, his hands by cruel nails were torn. When from my guilt and grief forlorn, in love he lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise his name, he lifted me. Now on a higher plane I dwell, and with my soul I know 'tis well, yet how or why I cannot tell, he should have lifted me. From sinking sand he lifted me, with tender hand he lifted me. From shades of night to plains of light, oh, praise his name, he lifted me. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. My and my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I am my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on the highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore. I have my home forevermore. Someday you'll stand at the bar on high, someday your record you'll sing, someday you'll answer the question of life. What will your answer be? What will it be? What will it be?
it be? Oh, what will it be? What will your answer be? What will it be? Sadly you'll stand if you're unprepared. Trembling you'll fall on your knee, facing the sentence of life or of death. What will the sentence be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? What will it be? Now is the time to prepare, my friend. Make your soul spotless and free. Washed in the blood of the crucified one, He will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? Magandang gabi mga kapatid. So, ito po ang Friday night. Ito po ating last Facebook Live sa linggong ito. So, naging regular po tayo ngayon. Monday, Wednesday, Friday. Sa Wednesday, yung po ang ating series sa Church Benevolence. Ngayon po, ito po isang request ng isang tagapakinig. Nag-chat po sa akin. Actually, matagal na po ito eh. Noong pang November 20. Ang talong po niya rito, pwede mo bang ituro, Brad, kung Kristo ng laman o katawan na inihanda kay Jesus noong hindi pa nahayag ayon sa laman at wala pang nanahan na pagka-Diyos ng berbo doon. Tapos kung kailan nagsimula ang tungkulin ng pagiging Kristo niya. Yun po ang katanungan ng kapatid na ito. Sana po nakikinig siya dahil siya po ang nagtanong. So basically, tinatanong niya kung yung katawan na inihanda kay Jesus, kung Kristo na yung kanya. So ang tanong niya kung yung katawan na inihanda sa Panginoon ay yun ang Kristo kanya. So parang may mix up doon sa tanong na yun. Kaya po dito po sa ating pag-aaral, ipapaliwanag natin kung kailan naging Jesus, si Jesus. Yung pong salitang Kristo, hindi po tao yun. Yung po ay isang pangalan na nagbibigay kahulugan sa gawain niya. Dahil ang Christ o Kristo sa Hebreo Messiah, ang ibig sabihin, yung pinili, anointed one. At ang pangalan niya ay Jesus Christ. Hindi actually pangalan yung Christ. Yun po ay description kung sino si Jesus. Si Jesus, kung ating pong isasalan yung pangalan niya, ang kahulugan niya, ang piniling tagapagligtas. Yun po makikita natin. So, kailan nagsimula yun? Na siya piniling tagapagligtas ng Diyos. Kung tutuusin, ang pagpili po ng Panginoon bilang tagapagligtas, buot pa nang walang hanggan yun. Dahil ang planong pagliligtas ng Diyos ay mula pa sa walang hanggan, di ba? Ang plano niya pagliligtas bago pa naglalang ang Panginoon, meron na siyang plano ng pagliligtas sa tao. Dahil ang Diyos po ay maaaring makatingin sa panginaharap na wala siyang kinalaman. Sabihin, kung mag-aasawa yung dalawang tao, walang kinalaman ng Diyos yun. Yung desisyon ng dalawang tao. Pero pwede tingnan ng Diyos yun sa panginaharap. Yun po hindi natin maunawaan dahil tayo po'y tao. Hindi natin nakikita ang mangyayari sa panginaharap. Pero ang Diyos,
Kahit ano nakikita niya, yung nakaraan, kasalukuyan, pag-inaharap. So yun po ang ating bibigyan pansin sa gabing ito. Parang may kaugnayan po sa katanungan kung si Kristo ay anak ng Diyos mula pa nung simula. Kailan nagsimula yon? Kasi pag sinabing Jesus, sabi nga po kung sino siya na nagtanong ang ating Panginoon sa kanyang mga lagad, kung sino ang anak ng tao. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So yung pagiging anak ng Diyos, kailan nagsimula yun? So yun po yung may kaugnayan kung kailan naging Jesus si Jesus at yung katawan niya, yung na ba ang Kristo nga niya. So binabati natin ang magandang gabi ang ating mga kapatid at kaibigan na mga Tagalog at sa ating mga igsuon, maayong gabi sa iyong tanon magsuon, sa ating mga kakabsat na imbang gabi kada kayo amin kakabsat, sa ating mga kabugtuan kang Kristo. Maupay ang gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Sa ating mga katugangan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Sa ating mga kaibigan, kapatid sa Pangasinan, masanto si Labi, at si kayo namin. Siyempre, hindi pa uhuli ang taga sa amin. May pabengi kayo nga. So, ito pong ating pag-aaral ngayon. Dalawang makikita natin na yung katanungan ng kapatid, kung yung katawan na inianda kay Kristo, kay Jesus, kung yan ang Kristo. So, makikita natin, si Jesus, mamaya, sa ating pag-aaral, si Jesus, nung hindi pa siya nagkatawang tao, hindi siya si Jesus. So, yun ang makikita natin doon. At yung Kristo, yun ay, kung kailan siya piniling maging Kristo, bago pa nila lang isang libutan. Na pag may plano ng Diyos ng kanyang na si Kristo, yung pangalawang persona sa pagka-Diyos, yun ang magiging Jesus at magiging Kristo. Yun po ang ating pag-aaral ngayon. Yun, makinig po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. So, pwede nating simplify yung tanong ng kapatid. When did the second person of the deity become Jesus? Kailan naging Jesus yung pangalawang persona ng pagka-Diyos? Kasi ang unang persona yung Ama, yung pangalawa ang ating Panginoon, pero nung panahon na yon, hindi pa siya tinatawag na Panginoon dahil lahat ng persona ng pagka-Diyos ay Panginoon. Dahil siyempre, ang Diyos ay Panginoon. At siyempre, yung Espiritu Santo, the Holy Spirit. Yung bang pagiging anak ng Diyos, kung si Jesus siyang anak ng Diyos. So, big sabihin, bago siya naging Jesus, hindi siya anak ng Diyos. Siya'y kapantay ng Diyos. Sabihin, wala silang relationship bilang mag-ama. Yun na wala tayong mababasa sa Old Testament na ama at anak sa pagitan ng ama at ng anak. Wala tayong mababasa. Hindi natin mababasa salitang Diyos Ama sa Old Testament. Hindi rin natin mababasa ang anak ng Diyos sa Old Testament. Ito po makikita lang natin sa Bagong Tipan. So in the Old Testament, there's no father and son relationship between God and the second person of the deity. Wala. So dito po makikita natin na sa Old Testament, it is necessarily implied that God is not only one person, but united in one God. Pero hindi sinasabi ang anak at ang ama. Ang Holy Spirit lang ang specifier. Ang Espiritu Santo lang specifically na binabanggit sa Old Testament. Pero ang ating Panginoon, hindi siya binabanggit ni Jesus o Kristo. Wala tayong mababasa. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, ito po ang kauna-unahang talata sa Biblia na makikita natin na ang Diyos ay hindi isang persona lang. Katulad ng itinuturo ng iba. Kundi ito ay
ang salitang Diyos, Elohim, ay nangangahulugan ng plurality. Ang literal na kahulugan ng Elohim ay gods, mga Diyos. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image, in the image of God, He created him, male and female, He created them. So yung sinong kausap ng Diyos, katulad niya na Diyos. Siya meron silang isang larawan. Meron silang isang wangis. They have one image, and yan sila ay parehong Diyos na nagkakaisa. Ganyan din po sa Genesis chapter 48 verse 12. Dito natin makikita may tatlong persona sa pagka-Diyos. Sa Isaiah 48 verse 12, ang nagsasalita ay ang Diyos. Listen to me, Jacob and Israel, my called. I am He. I am the first. I am also the last. Ito po ay nagpapakita sa atin na nagsasalita ay ang Diyos. Dahil sa katigang I am the first and I am the last. Old Testament, ito'y palaging tungkol sa Diyos. For instance, Isaiah 44 verse 6, Thus says the Lord, kanya. So nagsasabi ang Panginoon. Check lang po natin kung ito ay LORD capital. Dito po sa 44 verse 6, ano po? Tignan ko lang po ang ating Biblia. Kasi ito. Thus says the Lord, ito yung LORD capital. Ito po yung YSWA. Thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Ito'y ginagamit ng mga Jehovah's Witnesses para sabihin na ito ang Ama, which is false. Wala tayong mababasa ang Ama sa talatang ito, di ba? Kahit anong gawin niya sa Old Testament, wala kayong mababasa God the Father. Dito po yung YSWA, sabi niya, I am the first and I am also the last. Besides me, there is no God. So ang Diyos na ang first and the last ay tumutungkol sa Diyos. Pero balik tayo sa Isaiah 48 verse 12, ang nagsasalita rito ay ang Diyos. I am the first, I am also the last. At ang nagsasalita rito yung lumalang. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. All of you assemble yourselves and hear, who among them has declared these things? Ang sinasabi, who among them, yung mga Diyos-Diyosan. The Lord loves him, he shall do his pleasure on Babylon, and his arm shall be against the Chaldeans. I have spoken. Yes, I have called him, I have brought him, and his way will prosper. Come near to me. Hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there, and now the Lord and the Spirit have sent me. So nagsasalita ang Diyos. Pero ang Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu ay sinugos siya kanya. Dito papakita na hindi isang persona ng Diyos. Di ba? Mayroong nagsasalitang Diyos. At ang nagsasalitang Diyos na ito ay sinugo ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. So ito, yung Ama, ang Diyos na Ama, hindi yan alam ng mga Diyos. Wala tayong mababasa sa Old Testament. So nung si Kristo ay bumaba sa lupa, ipinakilala niya ang Ama bilang Diyos. At lulatihin ang kanyang Ama bilang Diyos. Bilang tunay na Diyos. Hindi nakahulugan na si Kristo hindi tunay na Diyos. Pero nung siya pumunta sa lupa, ipinakilala niya ang kanyang Ama bilang tunay na Diyos. Dito po sa John 17 verse 4, I have glorified you on the earth. Pinakilala niya kung sino ang Ama.
na Diyos. I have finished the work which you have given me to do. Natapos ko ng gawain na binigay mo sa akin. Kanya. So, nung siya pumunta sa lupa, pinakilala niya ang Ama bilang tunay na Diyos. Na hindi naman ibig sabihin na siya hindi tunay na Diyos. Later on, ang Ama, ipakikilala rin niya ang kanyang anak bilang tunay na Diyos. So, ibig sabihin, the Son glorified the Father. Later on, the Father glorified the Son. Doon na papakita lang sila ay pantay. Kaya pupunta po tayo sa si Kristo po ba ay anak na ng Diyos bago siya nagkatawang tao? So ito yung pinag-uusapan pag sinabi ang anak na si Jesus. Kailan naging Jesus si Jesus? Nung sabay nasa bago siya nagkatawang tao, sabay Jesus na. Tinatawag na ba siyang Jesus? O tinatawag na ba siyang Kristo? Hindi. Sino si Kristo? Si Jesus. Sino si Jesus? Ang anak ng Diyos. So, kailan siya naging anak ng Diyos? Kung siya po yung anak ng Diyos nung from eternity, paano yung pangungusap? The 2 Samuel chapter 7 verse 12 hanggang verse 14. Basahin natin. When your days are fulfilled, ang kausap ni si David, and you rest with your fathers, I will set up your seed after you will come from your body. So ito'y manggagaling sa kanyang lahi, kanya. And I will establish His kingdom. So ibig sabihin, hindi diretsong anak ni David, ito'y kanyang lahi. Kasi matagal na siyang patay pagdating nitong sinasabi ng Diyos, di ba? He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Kung pagsasamahin natin yung mga talata sa Daniel chapter 2 verse 44, sabi nito, ang kaharian ng Diyos ay hindi magigiba kailanman. So ito rin tinutukoy rito ng Diyos kay Haring David, di ba? Yung kaharian ng Diyos. I will be His father. Pasinin yung salita, I will be His father. In a future. Kung at that time, itong tinutukoy niya, siya na ang kanyang anak, ay hindi ganun sasabihin niya, I am His father and He's my son. Pero sabi rito, I will be His father and He shall be my son. Future yun, di ba? Ito'y may takdang katuparan. If he commits iniquity, I will chasten him with the wrath of men and with the blows of the sons of men. Sinasabi lang niya na siya anak ko kanya. Kung di siya nagkakamali, babastuin ko siya at papuloyin ko siya kanya. Nilalarawan lang niya relationship nila bilang mag-ama. So dito sinasabi ng ama, ang isang manggagaling ayon sa laman kay David, ito'y kanya magiging anak kanya. So dito natin makikita yung dalawang nature nitong sinasabi ng Diyos. Siya'y merong kalikasang tao sapagkat manggagaling siya kay lahi ni Adam. Pero at the same time, siya'y walang hanggan sapagkat siya'y Diyos, nakapantay ng Diyos. Doon po sa Philippians chapter 2, maliwanag po yun, na itong ating Panginoon siya'y kapantay ng Diyos bago siya naging Kristo, anak ng Diyos. Dito po sa Philippians chapter 2, ginagamit ng bagamat ang mas magandang salin po ito, ibang salin kaysa sa King James. Ano po? Yung mga Biblia, meron silang magandang salin, meron ding magandang salin iba. Dito po sa Philippians chapter 2, dito po sa verse 5, na nagpapakilala ng humility. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. So hindi siya tao. Siya'y kapantay ng Diyos. Siya'y nasa anyo ng Diyos kanya. The form of God, in the nature of God. Siya'y Diyos, kapantay ng Diyos. Kaya pinag-uusapan rito, kapantay siya ng kanyang ama. Bago siya nagkatawang tao. Tingnan nyo, siya'y Diyos, bago siya nagkatawang tao. Hindi niya ginawang dahilan
ang pagkapantay niya sa Diyos. Doon po sa ibang salin, titignan po natin. Kung kayo po ay may cellphone o tignan po dito sa New American Standard Bible, dito sa verse 5, verse 6. Who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. Sabi, hindi dahilan para panangnan niya, sabihin niya sa kanyang ama, baba ko itusan na maging tao kanya. Hindi ginawa niya. Bagamat sila magkapantay. So, meron siyang yung time frame, bago siya naging tao, siya ay Diyos. Katulad ng kanyang ama. O katulad ng ama. So, bago siya nagkatuwang tao, siya ay Diyos. Kapantay ng Diyos. So, kailan siya naging anak ng Diyos? Doon po may magsasabi, doon sa Psalm 2:7, I will declare the decree, the Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you. Ito po yung na-quote sa Acts chapter 13, verse 33, 34, na tumutungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Na sinasabi nila, siya naging anak ng Diyos lamang nung siya nabuhay na maguli mula sa mga patay. I do not believe that. Bakit? Dahil siya nabautismohan, siya ay anak na ng Diyos. Tao na siya rito, mga patay. Ipinanganak na siya. Sa Matthew chapter 3 verse 16, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Pasinin niyo, noong nabautismo ng ating Panginoon, sabi ng Ama na sa langit, ito sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Pwede, nung siya nabautismo, siya anak na ng Diyos. Hindi nung siya nabuhay na maguli. So nung siya nabautismo, kinikilala na siya at pinakilala ng Amang nasa langit na siya ang anak ng Diyos. Siya sinisinta kong anak kanya, di ba? Doon sa transfiguration, doon sa Matthew 17 na nagbago ang inyong Panginoon at nakipag-usap kay Elijah at kay Moses, meron ding tinig ang Ama. Sabi rito sa verse 5, while he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. So, sabi niya, this is my beloved Son. So, siya ang anak ng Diyos, di ba? So, sa pagkakataon na ito, pinakilala siya na siya ang anak ng Diyos. Nung yung ating Panginoon, when Jesus and His disciples were at Caesarea Philippi, tinanong niya ang kanyang mga lagad kung sino siya. Siya marami sinabi kung yung mga tao kanya. Ang sabi ng Panginoon, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? Son of Man dahil siya tao. Nagkataong tao nga eh. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. Yan ang sabi ng mga tao. Ngayon, bumalik siya sa kanyang mga lagad. He said to them, but who do you say that I am? Kasi nakasama na niyang kanyang mga lagad. Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So, hindi yung galing sa kaisipan ni Pedro. Yun ay katotohanan na siya ang anak ng Diyos na buhay. Yun siya, ikaw ang Kristo. Sino si Kristo? Ang ating Panginoon, Jesus. So, ito makikita natin, siya ay anak ng Diyos. Nung siya pinanganak,
doon siya naging anak ng Diyos. Sa Matthew chapter 1 verse 20, but while he thought that si Joseph, dahil nagdadalang tao si Maria, hindi pa siya nagsiping dahil hindi pa siya nagpakasal. Ito po isang argument kung kailan nagiging mag-asawa yung mga tao. Sa Old Testament, mayroong proseso na tinatawag betrothal na kung saan sa harapan ng mga saksi at ito yung merong nilalagdaan, sabi sila'y nagiging legally mag-asawa. They are betrothed. Bago sila nagsama. After a while, I think 1 year may panahon, magpapakasal sila. Doon pa lang sila pwedeng magsama bilang mag-asawa. So, pag hindi pa sila nagsasama, nabuntis si Maria. So, ito po, pinag-iisipan ni Joseph. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. So yung pinanganak ay Diyos, hindi na ordinaryong tao yun. So siya'y ipinagli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So siya'y anak ng Diyos, di ba? Doon siya'y pinanganak, siya'y naging anak ng Diyos. Doon pa lang po naging anak ng Diyos ang ating Panginoon, at hindi nung panahon na siya ay hindi pa nagkatawang tao. So Romans chapter 1 verse 3, tingnan niyo ang pananalita. Ano po? Nung si Kristo, nung ipinayag po ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God, pinagbawalan sila ng Panginoon na ipagsabi na siya ang Kristo. Bakit? Kailangan niyang patunayan. Kailangan niyang patunayan. Balik po tayo sa Matthew 16. Ano po? The verse 20, kung naman nagkakamali. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag niya ipagsabi kanya. Basahin natin. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Bakit kailangan niyang patunayan? Kasi niya yung mga Hudyo, naghahanap sila ng tanda. Ano sabi ng tanda ng Panginoon? Yung tanda ni Jonas na siya'y 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. So, yun, itumutukoy sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, Romans chapter 1 verse 3, sinasabi, verse 2, magsimula tayo sa verse 2, which he promised before to his prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. So, declared to be the Son of God with power. So, meron na siyang kapangyarihan magpatawad ng mga pagkakasala. Dahil siya nabuhay na maguli, pinatunayan siya anak ng Diyos sa buhay. So, siya naging anak ng Diyos. So, siya pinanganak at nagkatawang tao. Kaya tinawag siyang anak ng tao. Dahil siya po yung tao, siya tinawag na anak ng Diyos sapagkat siya Diyos. So, yung salitang Jesus, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. May prinsipyo na kung walang pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Without the shedding of blood, there is no remission. Doon sa Hebrews chapter 9, verse 22. Kung bakit gano'n, hindi natin alam. Yun yung prinsipyo ng Diyos. Ng paglilinis ng mga kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo, specifically, ang dugo ng anak ng tao. Ganyan. Ito po yung sa Matthew 26, verse 28. Ito po ay mahalagang bahagi ng pagliligtas. Kinakailangan siyang mamatay sa krus at tumulong kanyang dugo. Bakit? Sapagkat ito ang magpapatawad ng kasalanan ng marami kanya. Basahin natin. For this is my blood of the new covenant,
which is shed for many for the remission of sins. May mga nag-argue, bakit sabi niya hindi siya lahat good men? Dahil hindi naman lahat ay susunod. In other words, yung kamatayan ng Panginoon, yun ang context na iligtas tayo ng Diyos. Pero kailangan kang sumampalataya sumunod. So in other words, ang dugo ng pagliligtas is available to all. Pero maging effective lang kung ikay maniniwala at susunod kaysa which is shed for many, kanya. So yun ang sabi, which is shed for many for the remission of sins. So kailangan sa magkatamang tao para matay sa krus at tayo maligtas. Dito po si verse 2:14, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, para magapin niyang kapangyarihan ni Satanas. So yun yung makikita natin, kailangan sa magkataong tao para magapin niyang kapangyarihan ni Satanas at magligtas ng mga tao sa pamagitan ng kanyang dugo niya. Sa tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao dahil sa Diyos na nagkataong tao. So, ibig sabihin, alam niya maging Diyos, alam niya maging tao. Sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, ito'y mahalaga. Pag sinabing Christ Jesus, ang pinag-uusapan natin yung tao. So, yun ang basic na tanong ng kapatid. Mamaya, ma-specific sasagutin ng diretso yan. Nagbibigay lang tayo ng context. The man Christ Jesus, kanya. So, si Jesus, yan ang pangalawang persona ng pagka-Diyos. Siya naging Jesus nang siya po'y nagkatawang tao. In other words, it was not Jesus before he became a man. Hindi si Jesus, hindi siya tinatawag ni Jesus bago siya nagkatawang tao. Tinawag lang siya Jesus nung siya nagkatawang tao. Sapagkat sa magiging tagapagligtas kanya, because he will save his people from sins. Kanya. Yan ang ibig sabihin ng Jesus. Jesus. Sa Grego, Jesu Kristo. Kanya. Jesus Christ. So John chapter 1 verse 1, in the beginning, hindi siya tao. Hindi siya Jesus. Alam, binibigyan ng pangalan. Katulad naman ng Diyos, wala naman siyang pangalan kundi Diyos, Elohim, etc. Basahin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God. So ito, ang Diyos kasama niya, ang berbo kanya. He was in the beginning with God. Tandang ginamit, He. So isang persona. At siya ay Diyos. He is a divine person. So, persona na may pagka-Diyos kanya. At siyang lumalang. Actually, siyang lumalang, hindi ang Ama. Ang Ama nagsabi, pero siyang lumalang. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. So, ito yung simula, in the beginning. Kanya. Bago pa nagkaroon ng mga bagay-bagay, ang berbo ay kasama na ng Diyos. At ang berbo ay katulad ng Diyos. Siya rin ay Diyos. Kanya. Sa kalikasan. Verse 14, ito yung naging tao. And the Word became flesh. Naging tao. And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hindi ko nagkakamali na po. Yung original na New American Standard Bible, meron akong kopya, hindi ko lang kung hindi pa pinalitan. Pero nung nirevise po nila ito, nawala na yung saan na yun eh. Titigo lang po ng mga kapatid. New King James, New American Standard Bible. Wala na po yung original. Wala na yung original. 1995 at 2000 na. Pero yung original, the only begotten God, kanya eh. Meron akong kopya nun. Full of grace and truth. So, itong berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Sabi nito,
as the glory as of the only begotten of the Father. So siya po ay nagkatawang tao, pero hindi siya tao nung simula. So dito po sa Hebrews, a body prepared. So isang katawan ang inihanda. Yung katawan, walang persona yun. Katawan lang yun. Kailangan nating maunawaan na ang katawan ay walang isip. Hindi siya persona. Wala siyang isip. Wala siyang damdamin. Ito'y tirahan ng tao pag siya'y nasa lupa. Pag siya'y namatay, iiwan niya ang kanyang katawan. Siya'y magiging espiritu na walang katawan. Na sabi ni Pablo, ay parang walang damit kanya. Naked, parang walang damit. Walang katawang walang damit ang tao na matay kanya. So, ang katawan ay tirahan. Kaya nga, pag namatay ka, iniiwan mo yung tirahan mo kanya. The 2 Peter chapter 1, verse 14, din po nagkakamali. Sabi ni Pedro, habang ako'y nasa tabernakulong ito kanya, o sa ibang tent. Sa 2 Peter 1:13 verse 4, yes, I think it is right as long as I am in this tent to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Yung pinakita ng Panginoon para siya mamatay. I will put off my tent, yung kanyang katawan. So yung katawan natin, katawan lang yun, tirahan. Walang damdamin yun. Walang isip. Ikaw na espiritu, natitira sa katawan, ikaw yung nagiging tao. So, bago kayo pinanganak, nilalong ng Diyos Espiritu eh. Pero hindi siya tatawaging tao maliban na magkakaroon siya ng katawan pag kayo pinanganak. So, yun ang makikita natin. A body you have prepared for me, kanya. Dito po sa Hebrews 10:5, therefore, when I came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire. Siya nagutos, no? Kaya lang later on, yung mga Hudyo, yung kailang paghahandog at pagpupuri sa Diyos, ay wala lang sa kailang puso. Panlabas lang. Kaya hindi na gusto ng Diyos. But a body you have prepared for me. Sino yung me? Yun ang Diyos na nagkatawang tao. Nakasama ng Ama, ng Diyos. A body you have prepared for me. Ibig sabihin, ang katawan lang ang nihanda sa Kanya. So, nung siya ay nagkaroon ng katawan at nagkatawang tao na siya, doon siya naging Jesus. Doon siya naging anak ng Diyos. Yun po makikita nating maliwanag yan. Dahil meron siyang gagawin. Doon sa kanyang pagiging tao, nung siya nagkatawang tao, siya meron siyang gagawin. So, ang ating Panginoon siya unique. Katulad natin siyang tao, pero hindi siya tao. Katulad natin. Katulad lang natin sa may katawan at naranasan ng pagiging tao. Pero nakatira sa katawan ay Diyos, hindi tao. Ang Espiritu nakatira sa atin, tao, yun tayo eh. Pero si Kristo, ang nakatira sa Kanya ay Diyos. Kaya nga po sa Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Yung salitang Godhead, ibig sabihin, pagka-Diyos. So sa kanya nananaan ng kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman. So bagamat siya'y tao, andun pa rin sa kanyang kapuspusan ng pagiging Diyos. So hindi na wala ang kanyang pagiging Diyos. Wala pa dinagdag niya ang kanyang pagiging tao kanya. So ibig sabihin, yung katawan, hininda sa Panginoon, nung naihanda na yung katawan, at nagkatawang tao siya, at pinanganak siya, doon siya naging anak ng Diyos. So yung katawan na yun, siya bang Kristo? Hindi. Si Kristo, siya si Jesus. Si Jesus at Kristo pareho lang yun. Hindi siya tinawag na Kristo, hindi pa siya nagkatawang tao. Siya tinawag na Jesus nung siya nagkatawang tao. Sino yung Jesus na yun? Yan ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay niya. So yun makikita natin doon. So yung katanungan ng kapatid, yung bang katawan na yun, siya ng Kristo? Hindi. Katawan lang yan na tulad ng katawan natin. Siya'y naging Jesus nung siya'y pinanganak ni Maria, na walang amang tao.
At nung siya pinanganak, siya ay naging anak ng Diyos. At nung buhay na maguli, pinatunayan niya sa mga Hudyo na siyang anak ng Diyos na buhay. So, itong siya nagkatawang tao, siya naging anak ng Diyos. Pero dahil siya ay naging tao, siya po ay nagpailalim sa kanyang ama. Voluntarily. Yun ang kanilang kasunduan. So, he submitted himself voluntarily to God. Kaya ito hindi tayo nagtataka kung nasa lupa ang Panginoon, ako at ang Ama'y isa. Kaya ako ang Ama'y dakila kaysa sa akin. Dito sa John chapter 14 verse 28. Hindi sinasabi ng talatang ito na siya ay hindi tao, ay hindi Diyos. Ang sinasabi lang niya voluntarily, siya'y nagpakababa at nagpailalim sa kanyang ama. So I have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you will rejoice. I said, because I am going to the Father, my Father is greater than I. Nung siya'y nagkatawang tao. So siya naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po ang context ng Philippians chapter 2. Siya nagpakababa at nagpailalim sa kanyang ama. So dito po sa he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. So siya po ay nagpailalim sa kanyang ama. So in other words, ang ama ay mas dakila sa kanya dahil sinugusan ng ama. Nagpailalim siya sa kanyang ama. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya Diyos. Yung kanyang kalikasan ng Diyos. Pero meron siyang gawain na magliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya siya nagkataong tao. Doon po sa John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Babatuin siya. Pag ikay napatay ng kasala sa mga Hudyo, babatuin ka nilang gay kay mamatay. Jesus answered them, many good works I have shown to you from my Father. Or for which of those works do you stone me? Ano bang kasalanan ko kanya? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you being a man, make yourself God. So tingnan nyo, siya'y nasa kalagayan ng pagiging tao. Sa kanyang kalagayan ng pagiging tao, ang Diyos ay dakila kaysa sa kanya. Pero sa kalagayan niya bilang Diyos, siya at ang Ama isa kanya. So, dito na makikita natin, hindi man niya tinanggal ang kanyang kalikasang pagiging Diyos. Nung natapos ng kanyang gawa, bumalik lang siya sa dati niyang kalalatihan bilang Diyos. At iniwan niya ang kalikasan niya bilang tao. So ang Diyos, ang ating Panginoon ngayon, nung sa nasa langit, hindi siya tao. Siya'y Diyos, katulad ng kanyang Ama. Ngayon, siyempre, nandun na yung relasyon na yun. Sabi nga, bakit sa langit siya pa rin ang anak ng Diyos? Kasi yun po after the fact. Naging anak na siya ng Diyos eh. So yung pa bang relasyon nila sa langit, mas mababa ang ating Panginoon kaysa sa kanyang Ama? Hindi. Na ang totoo, ang Ama, ang anak ay nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Doon sa Matthew 28 verse 8, hindi ba? Para siya mas mababa sa kanyang Ama. Dito po sa John chapter 17 verse 4, yung po lumang Tagalog, hindi magandang salin yun. Na tinamo ko sa iyo kanya. Mahirap parang salin yun. Hindi niya tinamo yun. Ganun na siya mula lang po nung simula. Wala naman siya simula. Wala na siyang katapusan. Mula po nung una, doon na sila kagad. Yung tatlong yun. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon sa John 17 verse 4, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Kailan siya nilalahati ng Ama? Nung siya nabuhay na maguli. Dahil pinantayan siya ng Diyos na buhay. In other words, siya ay Diyos. Dito sa Hebrews chapter 1, doon sa John 17 kanya, sabi ng iba, ay sige, ang Ama lang ang tunay na Diyos kanya eh.
Dahil yun ang dapat niyang ituro sa mga Hudyo. Basahin natin sa John 14, ano po? O 17 pala, 17. Basahin natin sa verse 1. Father, the hour has come. Glorify your Son. Utos yun eh. Glorify your Son. Ganyan. That your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Yun po isang kapatid na sabi niya, sabi ng iba, ang ama lang ang tunay ng Diyos, kanya hindi, kanya may end, merong end kanya eh. Jesus Christ, whom you have sent. So, I have glorified you on the earth, I have finished the work which you have given me to do, and now, Father, glorify me, together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Ano ba ang kalalatian ng Panginoon bago siyang limutan? Siya Diyos. Ibalik mo ako doon, kanya. Ibig sabihin, iiwanan niya ang kanyang pagkatao at magiging Diyos, katulad nung simula kanya. Nasa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun ang simula. Balik mo ko doon kanya. Ginawa ko lang dapat din gawin, nilulati na kita, pinakilala kita bilang tunay na Diyos. At Ama, kanya. Ako naman. Kailan niya pinakilala naman? Dito po, Hebrews chapter 1. Ito rin po isang maliwalag na talata sa verse 5. Dito po sa verse 5. For which of the angels did he ever say, You are my son, today I have begotten you, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Hindi ito tungkol sa pagkabuhay ng magulian, di ba? Yung kanya nung siya'y pinanganak, siya ay anak niya. Siya ay anak ng Diyos. But when he again brings the firstborn into the world, he says, Let all the angels worship him. And of the angels, he says, Who makes his angels many spirits, and his ministers a flame of fire. But to the Son, he says, Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is a scepter of your kingdom. Sabi dito. And you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. So, tinawag ng Ama ang kanyang anak ng Diyos. Katulad ng pagtawag ng kanyang anak sa kanya na tunay na Diyos. Yun po sa 1 John chapter 5. Basahin po natin. Yung solong talata, sabi dito. Verse 20. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, tinawag ng tunay na Diyos. So, ito pagkikita natin. Ganun sagot doon sa katanungan ng kapatid. Kung babalikan po natin, yung bang katawan na inianda sa kanya, yun na bang Kristo? Hindi. Siya naging Kristo nung yung katawan na inianda sa kanya at tinirahan ng Panginoon nung siya'y pinanganak. Doon siya naging anak ng Diyos. At nung may pakilala siya magiging tagapagligtas, pinakilala niya siya ang Kristo o yung anointed one na tagapagligtas. So, kailan nangyari yun? Nung siya nagkatawang tao. Pero bago siya nagkatawang tao, siya Diyos. Hindi siya tao. Hindi natin katulad. Siya wala hanggan. Siya uuna, siyang wakas. I am the first, is the beginning. Tayo hindi. Meron tayong end. I am the beginning and I am the first and the last. So, si Jesus Christ, Jesus became Jesus when he took the nature of a man when he was born. So, bago siya napanganak, hindi siya anak ng Diyos. Yung relasyon ng Diyos doon sa langit ay magkakapantay, nagkakaisang Diyos. Doon po sa Matthew 1 verse 21, And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So, bago ipinanganak ang Panginoon, walang Jesus, walang Kristo. Anong pangalan ng Panginoon? YHWH, Elohim.
Yun ay mga pangalan ng Diyos. At ang Ama, tinatawag siyang Elohim. YHWH, isang ating Panginoon, tinatawag siyang Elohim. YHWH, isang Espiritu, tinatawag ng Elohim. At YHWH, sapagkat yun ang nagkakaisang Diyos. Huwag tayo malito. Si Jesus did not exist as Jesus bago siya pinanganak. Hindi rin siya panukala lang. Siya ay persona. Siya yung naglalang. Siya ang naglalang actually. Hindi naman ang Ama. Kung wala siya, walang malalalang kanya. Ang Ama nagsalita, siya ang actual gumawa. Kasama ng Espiritu Santo. Kung meron kayong katanungan po, malaya po kayo magtanong. Tapos na po ating discussion po sa paksang ito na nirequest ng isang mga kapatid. Tingnan po natin. May ano po si Brother Juna. Melinda Dison Senis, good evening po, Brother Lordy. Good evening din po sa mga kapatid. Lilia Domingo, good evening everyone. Aljano Campo, good evening po. Marisa Rieta Manzanilio, good evening po sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood. Leonito Relisa, Naimbag Arabi, Kadakayang Kakapsat, sabi magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Erna Sarcedo Pau, good evening po, good evening din. Rafael Ortiz, magandang gabi sa inyo lahat, magandang gabi rin. Ronald Molina, good evening po Brad, at sa lahat na nanonood sa Facebook Live ngayon, gabi. Kina Brother Ronald Molina po, sa December 13 kami mangangaral ni Brother John Bautista sa Coloong Church of Christ sa Venezuela, Metro Manila. John Bautista, good evening. Ibanya Senior Sani, magandang gabi po sa inyong lahat. Roberto Marasigan, good evening po Brother Lordy. Gina Ler, good evening. Medic Canono, may pabengke katamo, may tanong po rito. Sa Luke 2:12 says, "Upward to you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord." Diba? Doon siya pinakilala bilang Kristo na Panginoon. Doon siya pinanganak ni Yuma. Bago siya pinanganak, hindi siya Kristo. Siya Diyos. Wala siyang ibang pagkakilala kundi Diyos, katulad ng Ama, katulad ng Espiritu Santo. Jovelyn Montero, good evening po Brad. Jonah Darasin, good evening po sa lahat. Sumagot po si Brother John Bautista. Ang talatang ito ay isang malalim na pahayag. Ang sanggol sa Bethlehem ay walang hanggang Panginoon at Mesiyas na dumating bilang tagapagligtas. Ipinakikita nito ang katuparan ng propesya, ang papakumbaba ng Diyos, pinanganak na sabsaban at ang personal na layo ng kanyang pagdating o pangiligtas ang taong mula sa kalibutangan niya. So makikita natin, doon siya pinakilala bilang Kristo na Panginoon. Nung siya pinanganak. Bago siya pinanganak, hindi siya pinakikilala bilang gano'n. Kaya nga sa Old Testament, kung lahat tayong babasa ng Kristo, na existing. So, Kristo sa hula, pero not existing as Christ or as Jesus. Sa New Testament lang, nung siya nagkatawang tao. John 1:18 po sa NASB, baka yung lumang salin. Kasi doon sa lumang salin kasi ang New American Standard Bible, yung original talaga, meron akong ganun eh. Nasa library po sa church building. The only begotten God, kanya, yun lang salin eh. Pero parang pinalitan na eh. Dito po sa aking Biblia, no one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him, ganyan. Pero meron siyang margin, tingnan po natin. Doon po sa isang manuscript na Enyo, kanya Enyo. Ito'y God, the only begotten God, ganyan. Kasi iba-iba po ang manuscript na ginagawa. Yung New King James kasi yan ang Textus Receptus kanya, ang nakalagay, the only begotten Son. Doon sa Enyo na manuscript, the only begotten God kanya.
Yung po sa lumang NASB, original, yung po ang salin niya. Kaya lang, na-revise yung 1995, na-revise yung 2000, pinatan nila. Yun ang ginagawa po nila kapag gusto nila palitan. Ano po? May parang nagbabago yung klima ng mga tao. Pero kung tutungusin, the only begotten Son, the only begotten God, pareho lang yun kasi siya anak ng Diyos o sa Diyos. O simple lang po yun. Wala lang po tayong mga tanong. Maraming salamat po sa inyong mga comments at kay Brother John Bautista sa kanyang sagot, sa inyong mga pagbati. I-announce ko lang po, hindi bilang pagpapakita ng karangalan, kundi for information lang. May interesado lang po kayo mag-attend. Sa December 7, andun po ako sa Judge Jimenez Church of Christ din sa may Quezon City, kung saan nangangaral si Brother Alan Dacoco at doon yung sumasambay anak ni Brother John Bautista, si Joshua at si ibang mga kapatid. Andun po ako, ang aking magiging paksa ay ang mga anghel at mga demonyo. Ano ang mga anghel at mga demonyo? Sa December 13 po, dyan sa may Kaloong Church of Christ sa Venezuela, Metro Manila. Sabi nga kung saan nangangaral si Brother Ronald Molina, kami dalawa ni John Bautista, Brother John Bautista, the importance of baptism and the one true church. Yun po ang paksa. At sa December 20, dun sa Briones Village Church of Christ, kung saan nangangaral si Brother John Bautista, 4 po mga speaker doon, si Brother Noah Tanyalas, Rudiak Jr., si Brother Kabina, tsaka ang iyong lingkod, yun po ang magsasalita. Kung gusto po niyang pumunta, lobby ng Panginoon, magkita-kita po tayo sa mga lugar na yun. Yung sabi ni Jeremy B. Georgie, yung original na NASB, yung pinakaunang edisyon ng New American Standard Bible, nakalagay, the only begotten God. Di ba nakakalang ito? Siguro naging controversial, nirevise nila. Ayun, the only begotten Son na rin ang nakalagay po doon. Maraming salamat sa inyong pagtatangkilik sa pakikinig po sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me, close to thy breast. Shelter me safe in that haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King. Only my sinful, now contrite heart, grant me the cleansing thy blood doth impart. Grant me the cleansing thy blood
but Jesus, my Lord, crucified. Give me but Jesus, my Lord, crucified. Nearer, still nearer, while life shall last, till safe in glory my anchor is cast. Through endless ages, ever to be. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Nearer, my Savior, still nearer to thee. Glory po ng Panginoon. Sa Lunes po ay nakita-kita po tayo muli sa pangaral po ng tahanan dito po sa Facebook Live tuwing alas 8 po ng gabi, Monday, Wednesday, Friday. Tayo po ay manalangin. Ang banal, kami po ay nagagalak at lubusang nagpapasalamat na ginagayad mo po kami, O Diyos, na inyong mga anak, upang maikalat at maituro ang inyong katotohanan. Naway bigyan niyo kami ng pag-iingat sa aming pag-aaral sa inyong mga salita, upang katotohanan lang po namin ninyo ang aming maituturo at wala nang iba. Nawa ang mga nakinig at makikinig sa aming mga pangangaral ay buksan ng kanilang mga puso na sila ay magpakumbaba, alisin ang katigasan ng ulo at ang kanilang pagmamataas upang matanggap nila at maunawaan ang inyong kalooban na siya magpapalaya sa kanila mula sa tali ng kasalanan. Ama, buong kapakumbaba na kami po humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali na aming ginagawa at naway layo mo kami sa tukso pang kaming magkasala. Naway kami po'y lumakad ayon sa inyong katotohanan sa araw-araw at malayo kami sa impluensya ng masama. Ama, sa darating na linggo ay magkakaroon po ng malawakan ng paglulusad ng rally ang maraming kababayan po namin. Naway ito'y maging matahimik at hindi magdulot ng kaguluhan sa aming bansa. Nawa mga nangunguna sa aming bansa ay magkaroon ng karunungan upang gawin nilang nararapat, mapanatili ang katiwasayan, kapayapaan ng ngayong bayan. Naway palagi po ang inyong patnubay sa amin, O Diyos. Naway wag niyo kaming iwanan, O Diyos, habang kami nasa proseso ng paglalakbay patungo sa katahanan na inyong inihanda sa amin tirahan ng pakialaman sa langit. Yan ang tunay naming tahanan. At ang mga bagay po nito ay amin dinatalangin sa dakilang pangalan ng Kristo ng Panginoon. Amen. Salamat po mga kapatid. Tayo po'y mag-ingat. God bless.